Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming ihahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako, si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nais ng Department of Education o DepEd na pumasok sa isang Public-Private Partnerships o PPP upang tugunan ang backlog sa pagpapatayo ng mga school building at classrooms. Ang mga detalye sa balitang yan, panoorin sa report na ito. Target ni Department of Education o DepEd Secretary Sani Angara na makipag-partner sa mga pribadong sektor upang mapabilis ang pagpapatayo ng mga classroom at mga gusali ng paaralan. Ayon sa kalihim, prioridad nila ngayon ang mahabol ang backlogs sa silid-aralan kaya sinisilip na nito ang pagpasok sa isang Public-Private Partnership o PPP. Sa ilalim ng programa, plano ni Angara na magpabid ng 1,000 building na iaalok sa magtatayong private sector. Kasabay nito, inatasan ng DepEd Secretary ang school leaders na tulungan siyang magpakalat ng impormasyon ukol sa Adapt a School program. Binigyan diin ni Angara na maaari nilang samantalahin ang panuntunan na ito na nagpapababa ng buwis sa mga negosyanteng magdodonate ng school building sa gobyerno. Sa ngayon, tinututukan rin ng DepEd ang pagpapalawak ng paggamit ng teknolohiya para mas mapaunlad ang pag-aaral ng mga estudyante, gayon din ang pagtuturo ng mga guro, lalo ngayong papalapit na 2025 PISA test. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mas pinasimple na at mas inklusibo ang e-marketplace na inilunsad ng Department of Budget and Management o DBM para sa mga negosyante sa kanilang pagpaparehistro at maging sa kanilang pagbid. Ang mga detalye tutukan sa report ni Rose Baviera. Inilunsad ng Department of Budget and Management ang Philippine Government Electronic Procurement System o PhilJEPS e-marketplace para gawing moderno ang procurement ng pamahalaan batay na rin sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasama ni Budget Secretary Amina Pangandaman sa paglulunsad ng digital platform, ang Procurement Service o PS ng DBM. Ayon kay Pangandaman, layo ng e-marketplace na i-modernize ang government procurement at nakadesenyo na maging inclusive at nag-aalok ng oportunidad sa micro, small at medium enterprises, social enterprises at mga negosyong pinamumunuan ng mga kababaihan na lumahok sa pagbili ng gobyerno sa pamamagitan ng pagpapadali sa proseso ng pagrerehistro, gayon din ng pagbibid. Sa pamamagitan din ito, malalabanan ng korupsyon dahil mabeberipika rito ang merchant at supplier at masisiguro na matutugunan ang technical specifications at budget requirements na itinakda ng procuring entities. Giit pa ng Budget Secretary, habang patuloy na tinatanggap ng bansa ang digital transformation, ang e-marketplace ay kabilang sa maraming hakbang tungo sa isang bagong Pilipinas, kung saan ang pagtataguyod ng transparency, sustainability at paghatid ng serbisyo sa publiko ay binibigyang diin. Para sa DZRH TV, ito si Rose Baviera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inanunsyo na ng Department of Transportation ang adjusted na operasyon ng parehong Light Rail Transit at Manila Rail Transit bilang tugon sa dagsa ng mga pasahero ngayong holiday season. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Mas pinalawig na ng Department of Transportation ang operasyon ng mga pangunahing mass transit sa Metro Manila, partikular ang Light Rail Transit o LRT at Manila Rail Transit o MRT. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista,
Layo ng naturang hakbang na ma-accommodate ang dagsa ng mga pasahero bilang paghahanda sa Pasko at Bagong Taon. Ang adjusted na operasyon ng MRT mula North Avenue hanggang Taft Avenue Station ay nagsimula na kahapon, December 16 at magtatagal hanggang December 24 na magiging epektibo muli ng December 31. Magsisimula ang una nitong trip mula North Avenue ng 4:30 ng umaga, habang ang huling tren naman ay aalis sa naturang estasyon ng 10:34 p.m. at makararating sa Taft Avenue ng 11:08 p.m. Samantala, pagdating naman sa biyahe ng LRT Line 2 mula Antipolo hanggang Recto, epektibo ngayong araw December 17 hanggang 23, 9:30 p.m. maalis sa Antipolo Station ang huling trip at alas 10 naman ng gabi ang mula sa Recto. Sa LRT 1 mula Dr. Santos Station hanggang Fernando Po Jr. Station, magsisimula ang adjusted na oras sa December 20. Magbubukas ang operasyon ng tren ng 4:30 ng umaga sa December 20, 23, 26 at 27. Payo ng DOTR sa publiko, planuhing mabuti ang kanilang mga biyahe ayon sa inilabas na bagong schedule ng mga operasyon ng tren. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magkasama namang susuportahan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK at Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga Pogo Baby na naiwan ng mga ipadedeport na Pogo workers. Kabilang sa mga tulong na ibibigay ay ang mga kagamitan ng mga bata, maging ang pampaospital kung sila ay magkasakit. Ang mga detalye alamin sa report na ito. Nagtulungan na ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK at ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para mapangalagaan ang mga anak na maiiwan ng mga dating nagtatrabaho sa Pogo. Ayon kay PAOK Executive Director Gilbert Cruz, nasa mahigit 20 ang inaalagaan nila ngayong Pogo Babies. Ito aniya mga anak ng Pogo workers na nag-aantay ngayon na maipadeport ng gobyerno kasunod ng pagpapasara ng lahat ng Pogo sa bansa sa katapusan ng taon. Ito aniya mga anak ng Pogo workers na nag-aantay ngayon na maipadeport ng gobyerno kasunod ng pagpapasara ng lahat ng Pogo sa bansa sa katapusan ng taon. Dahil sa pagpapalaya sa pangunahing bumubuhay sa mga puslit, inaalagaan muna ng PAOK ang mga ito kabilang na ang mga pagpapainom ng gatas, pagbibigay ng diaper at pagpapa-ospital tuwing nagkakasakit. Nakikipag-ugnayan naman daw ang ahensya ngayon sa DSWD upang mabigyan ng long-term support ang mga bata, kabilang na ang pagbibigay kabuhayan sa kanilang naiwang ina. Samantala, batay sa record ng PAOK, nasa 250 foreign Pogo workers na ang kanilang naipadeport habang may mga nakasunod ng paaalisin ng bansa sa mga darating na araw. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagdagdag naman ang Bureau of Internal Revenue o BIR ng 16 pang mga gamot na napabilang sa listahan ng VAT-exempt na mga produkto. Bahagi umano ito ng ahensya na gawing abot kaya ang mga gamot na kakailanganin ng mga pasyente. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. May kabuuang 16 pang mga gamot para sa cancer, diabetes at iba pang gamot sa pag-iisip ang idinagdag ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa listahan ng VAT-exempt na mga produkto. Ito ay kasunod ng inilabas na Revenue Memorandum Circular No. 131-2404 ng BIR upang hindi na mapatawan ng VAT ang mga produkto. Partikular dito ang mga gamot sa cancer tulad ng Degarelix at Tremelimumab, gamot sa diabetes na si Tagliptin at mental illness na Clomipramine, hydrochloride, chlorpromazine at midazolam. Ayon sa ahensya, ito ay bilang pagtugon sa inilabas ng listahan ng VAT-exempt products mula naman sa Food and Drug Administration. Bahagi rin umano ito ng pagsisikap na gawing mas abot kaya ang gamot at healthcare alinsunod din sa hakbangin ng gobyerno sa usaping pangkalusugan. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinangunahan naman ng Department of Education o DepEd at lokal na pamahalaan ng Iloilo ang simultaneous groundbreaking ceremony para sa pagpapatayo ng mga school building sa 8 paaralan sa nasabing probinsya. Ito ay bilang paghahanda ng kagawaran sa papalapit na pasukan sa susunod na taon.
Narito ang report ni James Galange. Pinangunahan ng Department of Education o DepEd, lokal na pamahalaan ng Iloilo at Uswag Ilonggo Party List ang simultaneous groundbreaking ceremony para sa pagpapatayo ng mga school building sa 8 paaralan sa nasabing probinsya, kung saan naglaan ng kagawaran ng mahigit 200 milyong pisong pondo para sa nasabing proyekto. Ayon kay Uswag Ilonggo Party List Representative James Ang Jr., target itong makapagpatayo ng karagdagang classroom sa isang eskwelahan sa bawat bayan sa Iloilo na inaasahang magbibigay ng malaking tulong sa pagpapaunlad ng edukasyon sa nasabing probinsya. Para sa naturang proyekto, maglalaan ng 23.5 million pesos para sa itatayong 3-story building na may 6 na classroom sa Ibaoan Integrated Elementary School, Arevalo Elementary School, Iloilo Central School, Uswag San Isidro Elementary School at Mandurriao Elementary School. Habang 31.5 million pesos naman ang ilalaan para sa 4-story building na may 8 classrooms sa 4th San Pedro National High School at Iloilo City National High School o INHS. At karagdagang 46.8 million pesos naman para sa itatayong isa pang 4-story building sa INHS. Dagdag pa ni Ang, ito raw ay para tugunan ang problema sa kakulangan ng classroom sa nasabing probinsya at bilang paghahanda sa pasukan sa susunod na taon. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matagumpay na bumuo ng bagong Guinness World Record ang isang bayan sa Bulacan sa kategoryang Largest People Gathering Dressed as Angels. Narito pa ang detalye sa report ni Dustin Bayog. Napuno ang Victory Coliseum na ito sa bayan ng San Rafael, Bulacan ng mga taong nakabihis anghel. Ito pala ang kanilang attempt kung saan matagumpay nilang binasag ang Guinness World Record para sa largest gathering of people dressed as angels. Pinangunahan ito ng mayor ng bayan na si Mark Cholovio Lago, kasamang halos 2,000 kataong lumahok sa naturang world record attempt. Matatandaan na dating nasa kamay ng Winnipeg, Canada ang naturang record nung iorganisa nila ito noong December 1, 2015 sa isang health center. At ngayong taon, formal namang inanunsyo ng Guinness World Records adjudicator na si Kazuyoshi Kirimura ang achievement na ito kasama ang sertipiko sa bayan ng San Rafael para sa largest people gathering dressed as angels. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Ipinakita na ng Montoon Games ang bagong logo ng Mobile Legends Bang Bang bilang paghahanda sa bago nitong simula sa susunod na taon. Maliban dyan, inanunsyo na rin ang bansa na magsisilbing host ng sunod na edisyon ng M-Series. Para sa Blitang Sports, ihatid yan ni Mili Borja. And now, we rise again for another new weekend. The finest steel has to go through the hottest fire. Inilabas na ng Mobile Legends Bang Bang ang bago nitong logo sa ginanap na Grand Finals ng M6 World Championships noong linggo sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ang naturang logo ay marka ng bagong simula para sa MLBB, kasama ang mga plano nito para sa susunod na taon kung saan mangyayari ang makasaysayang Women's League sa Pilipinas at ang gaganapin ding liga sa China. Kasabay niyan, ipinakilala na rin ang bansang Indonesia bilang host ng sunod na edisyon ng M-Series na gaganapin sa taong 2026 para maiwasan ang schedule conflict sa 2025 Southeast Asian Games na mangyayari Disyembre ng susunod na taon. Magugunitang nagsilbi ng host ng Indonesia noong January 2023 para sa M4, kung saan nakuha ng Philippine team na Echo ang ikatlong sunod na titulo ng bansa sa naturang World Championship. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. 13th anniversary ng Jodinatics ni Jody Santa Maria, idinian sa isang outreach program. Aktres, nagbigay din ng update sa inampon nitong Aspin. Ang iba pang detalye panoorin sa report ng ating showbiz
Angel. Super healthy, friendly, and ubod ng kulit. Ganyang inilarawan ni Jody Santa Maria ang alagang aso na si Zandro or Little Z. Kung matatandaan, ito ang natagpo ang aspi ng aktres habang nagtitaping noong Agosto na kalaunay kanyang inampon. Ang fur baby nitong super clingy daw, magsi 6-month-old na. Mensahe naman ito sa alaga, "Thank you Z for choosing me to be your human," at nagpaalala sa followers na adopt, don't shop. Marami naman ang natuwa sa pagmamalasakit at love na ibinigay dito ni Jody at may humiling pang sana raw lahat ng stray animals ay makatagpo ng tulad niya. Samantala, bukod sa update tungkol sa newest member ng kanyang fur family, laman naman ang latest post na aktres ang ilang kaganapan sa celebration ng 13th anniversary ng Jody Natics. Kasama ang aktres at mga membro ng naturang fans club, nagsagawa sila ng isang outreach program sa Malibay, Pasay City, kung saan nagkaroon ng per-raffle and game sa mga residente roon. Namigay din daw sila ng The Jody Natics Go Bag na naglalaman anya ng basic tools and supplies na magagamit tuwing may emergency para sa 130 families. At pagkatapos, idinaos naman ang isang Thanksgiving party bilang pagdiriwang ng kanilang anniversary na kanyang inilarawan na 13 years of love and friendship. Para sa DZRH TV, ito pa ang Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po ang mga balitang pampa-feel better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode, para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.